Ako po dati nagsimula ako sa pagbebenta ng t-shirt. Yun ang unang-una ko naging negosyo. Nilalako ko lang yan sa mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. Ang buhay namin sobrang simple. Simple in a way na hindi ko mako-compare yung buhay ko before to now. Hindi ko in-imagine na dadating sa punto na ganito kalaki pala yung pinag-uusapan namin dati. Nagsimula lang sa isang table na lilima lang kami, I think 6 lang kami, na yayaman kami. Alam namin kikita kami pero hindi ganito kalaki. Dito na, nakukuha ko yung mga pangarap ko, dahan-dahan, yung mga sasakyan na dating laruan lang, dati litrato lang, dati pinupuntahan ko lang sa mga bahay-bahay ng mga kaibigan ko, tinitingnan ko. Lahat yun nagkaroon ako sa V-Mobile. Pati yung dream na condo ko before na sa Fort, umadaan kami doon, sabi sa sarili ko, one day magkakaroon ako ng unit dyan. With V-Mobile, nagkaroon ako ng unit. Siguro without V-Mobile, walang sasakyan, walang savings, walang masarap na buhay. Alam mo, maganda talaga dito, more than the money that we earn. I have time for my family, I have time for my daughter, I have time for my wife. Natuto ako sa buhay nung pumasok ako dito. Experience. Iba-ibang tao nakakausap. May mayaman, may mahihirap. Madami kang matututunan sa kanila. At ang dami ko naging kaibigan. Alam mo, number one, madami nagsasabi sa akin, si Piwi kasi, kaya naman kasi malaki kinikita niya kasi siya yung 01, siya yung sa taas. Alam mo, all I can say, hindi po posisyon ang nagpapayaman sa tao. Number one, attitude. Work hard and always believe in yourself. Be positive. Always be happy. Pinakamagandang i-invite mo talaga dito sa business natin, family muna. Kasi ngayon, my brother, my sister, my mother, lahat po ng pamilya ko nandito na. Tita ko, pinsa ko, lahat. Yung sapatos na suot mo bago pumasok ng V-Mobile, always remember that sis. Huwag mo kakalimutan. For V-Mobile, I wish more power, more blessings to come, and I always wish everyone, all the members of V-Mobile, we are all happy millionaires. Before I was a property consultant, I'm working with Mega World Corporation. So, ginagawa ko na nagbebenta ako ng mga condominium. Until one day, may nag-inquire sa akin, client ko. Siya si Paul Vincent Guasque. And then he invited me for a coffee. And then diniscuss ko sa kanya yung condo na binibenta ko sa kanya. After ko siya mabenta ng condominium, he was inviting me to join his business, which is V-Mobile nga. It took me like 6 months to finally decide to join in dito sa V-Mobile. Malaki yung transformation na nangyari sa akin kasi before, real estate agent, nagko-commute lang din ako every day. Dito sa V-Mobile, in span of 8 months, nagkaroon ako ng 2 kotse. So dati, kami ng wife ko nag-commute. In just a short period of time, nagkaroon kami ng sasakyan. And then, in terms of financial, nag-improve din yung finances namin. Dati kasi hindi ako makabili ng damit eh. Kasi I'm a father of 2 kids. I'm supporting 2 kids. Siyempre, yung being a real estate agent, medyo limited lang yung sweldo ko. Naalala ko pa nun, I'm a man surviving 100 to 150 pesos lang a day. So, ginagawa ko, tinatsaga ako talaga. Tinatsaga ako, nag-i-incurse ako sa ortiga, sa mga sasakyan, ng mga flyers, para magbaka sakali makabenta. Ang mapapayo ko is seek guidance from your upline. Importante kasi yun. Kailangan may mentor kayo.
Kasi hindi naman kayo sasali rito na magaling kagad kayo. Kailangan nyo rin magkaroon ng goal. A life without a goal is nothing. Kumbaga, if you have a goal, strategize on how you will achieve that goal. And of course, lastly, huwag tayo makakalimot sa Panginoon. Kasi kahit anong ginagawa natin, kahit anong success natin ngayon, dahil sa Diyos yan. Thank you sa B-Mobile for changing my life. I mean, dating ordinaryong empleyado, pero ngayon, kahit pa paano, hindi ako nagkukulang sa pag-support sa family ko. Hindi ako lahat ng bagay na gusto nila, at least ngayon napupuno ako, hindi tulad ng dati. Actually, kung hindi ako naniwala nun, hanggang ngayon wala pa rin talaga ako. So thank you rin sa mga staff ng B-Mobile, sila Sir Ismael, sila Sir Alan, for creating this kind of business. Kasi this kind of business talagang nakakapagpabago ng buhay ng tao. Yun na yung masasabi ko. Sobrang grateful ako with this company. And I will be with this company habang buhay. Actually, when I started, rap artist ako, 2009. I was nominated Best New Artist tsaka Best Male Hip Hop Artist sa Wave 89.1. Then I was invited by Paul Vincent Guasque na subukan ko lang din yung business kasi ano siya, malaki yung potential because we were starting the company. So I decided to start up. Na akala nila hindi totoo, which is nung nagsimula ako, ganun din yung naiisip ko. Kala ko rin imposible, kala ko hindi totoo. May mga bagay na kala namin dati pang mayaman lang. Nung pala, kahit na ordinaryong tao ka, ginawa ko siyang pikit mata lang. Kasi minsan may mga panahon na mas malayo, mas matagal pa yung biyahe ko sa kakausapin ko. Pero ang maganda nun, at the end of the day, sulit pala yung haba ng biyahe dahil hindi na lang sa kinikita, kung hindi sa mga taong natutulungan namin. Huwag mo silang kaibiganin dahil kumikita ka sa kanila. Mas maganda siguro pakinggan na kaibigan mo kasi sila, kaya sila kumikita. Mas maganda kasing gawin mo yung passion mo ng libre dahil hindi mo problema yung pera. Sabi ko nga sa kanila, wala namang bagay na mahal eh, kulang lang pera mo. Yung buhay po namin before, nung hindi pa ako sa V-Mobile, is napakasimple lang. Kasi po, nag-abroad po yung daddy ko. So, mga gastusin, nasusustentuhan naman. Pero nung hindi na siya nakapag-abroad, medyo nahirapan po kami. Kasi yung father ko, siya lang talaga yung natatrabaho dahil yung mother ko is a plain housewife. So, dati po, may sarili po kaming bahay. So, nung hindi na nakapag-abroad yung daddy ko, nailit po ng bank yung lupa namin. Tapos nangupahan kami ngayon. Napakalaki pong pagbabago nung sumali po ako sa V-Mobile. Kasi po dati, sabi ko nga, nangupahan lang kami. Sumali ako sa V-Mobile, karoon po kami ng sariling bahay. Pagpagawa po ko ng bahay, paggawa po ng bahay yung kapatid ko. Dati, parang simpleng tao lang ako. So ngayon, mas marami na akong pinapangarap pa sa buhay. Katulad na lang ng makatulong sa iba, makatulong sa kapatid ko, siyempre sa family, sa mga friends, sa mga kamag-anakan. Pabili po ko ng sasakyan, paggawa ko po ng bahay yung mother ko, tsaka yung kapatid ko. Every Christmas, every New Year, nagsasama-sama po kami. Dati po kasi walay-walay kami. So napakalaki po talagang pagbabago. So tapos po, marami po akong napatunayan sa mga friend ko, naniwala sila sa akin, and then nag-join din sila sa V-Mobile. May papayo ko lang, maniwala sila sa business, at syempre maniwala sila sa sarili nila. Magkaroon sila ng determination, focus sa sarili, tsaka focus din sa business, tsaka pag-aralan nilang mabuti yung business. So, sa mga aspiring na gusto rin maging millionaire katulad ko sa V-Mobile, huwag na po kayo maghanap ng iba pa. Dahil po ang V-Mobile nandito lang sa tabi natin. So, i-grab lang natin ang opportunity para lahat po tayo mabigyan ng magandang buhay. Mensahe ko lang po sa V-Mobile, maraming salamat po
Dahil kung walang V-Mobile, wala rin po ako sa kinatatayuan ko ngayon. Hindi ko po natupad yung mga pangarap ko kung wala ang V-Mobile. At dahil sa V-Mobile, lahat po ng imposible, naging posible. Buhay ko before, simpleng estudyante na yung simpleng pangarap lang niya na makatapos sa pag-aaral, magtrabaho ng maayos, matino. Yun yung buhay ko na before, na sabi ko nga simple lang. Actually, nagko-commute lang ako from Menjola to Galleria, from my house to school. Nasakyan ko LRT bus, tricycle, jeep. So yun, simpleng buhay dati. Nung nagsimula ako kay V-Mobile, iba yung pakiramdam na V-Mobile pala, pwede kang kumita at the same time, pwede kang tumulong sa maraming tao. Pwede ka palang maging blessing sa ibang tao. Sabi nga nila madalas, importante yung makatulong ka kaysa naman na madalas kang tinutulungan. Sobrang binago ni V-Mobile yung financial aspect ng buhay ko. Ngayon, may kotse na, dati nagko-commute. Malaking bagay si V-Mobile. Sa mga nagsisimula ngayon, set a goal. Kailangan yung pangarap mo isipin mo mabuti. Paghandaan mo. Huwag mo kakalimutan, syempre, Panginoon Diyos. Actually, nag-homeschool ako. I got married early to Paul Vincent Guasque. So, yun nga, homeschool ako. And after that, si Peewee, inintroduce niya sa akin yung V-Mobile. Nagkaroon ako ng income kahit I was studying lang. Kahit hindi na ako nag-work. Like, you know, like office, and everything. Sa bahay ako, full-time mom. Tapos, hawak ko oras ko while earning at home. Ngayon na nag-V-Mobile kami, hawak na namin yung oras and nabibili na namin yung kailangan namin sa pamilya namin. Hindi na kami like yung talagang hirap na ganito, ganyan, yung talagang budget. Ngayon nung nag-V-Mobile kami ngayon, talagang lahat ng gusto ko, tsaka gusto ng anak ko, tsaka gusto niya, nabibili na namin. Hindi na kami hirap talaga. Gusto ko lang magpasalamat dahil because of V-Mobile, talagang binago niya buhay ko. Lahat, pamilya ko, personality ko, lahat nabago niya lahat because of V-Mobile. Yun. Before joining V-Mobile, I'm a student in UST, also a basketball player. V-Mobile transformed my life by simply letting me buy the things that I don't have before. Signature clothes, gadgets, especially like cars, and luxury items that normal people cannot afford. Now, I'm currently driving Ford Expedition. I may look smaller, but that's my dream car. So, no one can stop me. Now I'm big. To all V-Mobile technopreneurs and aspiring millionaires, just be positive in everything. Remember that God is always at your side and you can do anything that you want. Just believe that you can.
I used to be a vice president of a group of companies of prominent people in Manila and in Ilocos. Then I went to the US. I went back to check what my son Pee-wee is doing with the V-Mobile. So when I went back, I was convinced and satisfied of what he's doing. Since I got involved with V-Mobile, I have now a financial freedom, time freedom. I enjoy talking to people and seeing how it transformed their life, it changed their life, and it makes me so happy when they tell me, oh, Tita, I was able to get na my first laptop, first car, or yung first check. Yeah, that makes me feel so contented and an achiever. I just tell them to have faith in God and believe in the company, believe in our product, and believe in themselves. I think V-Mobile is being used by God because there are now a channel of blessings to so many people. It changes so many people's lives, changes so many people's relationships. Maraming ginagawang pagbabago dahil sa V-Mobile. V-Mobile is one of the best. Ang mga members and new leaders of V-Mobile came from different walks of life. From business people up to the lowest na magbobote, magjajaryo, pedicab driver, lahat yun, pwede magsama-sama. Ito lang yung business na pwede magsama-sama ang iba-ibang klaseng tao. We would like to thank you, V-Mobile and Penta Capital, for being a channel of blessings to everyone. God bless you more. More power to you, Sir Benko. More power, Penta Capital. And more power to all the staffs. More power to all the new leaders, new millionaires, and the previous millionaires. Continue. Keep it up. And God bless you all. Before po, ang background ko po ay registered nurse at licensed broker. Before po, meron po kaming traditional na business, ang computer shop. Noong una, tama, okay lang din po yung kinikita, pero later on, sa dami nakakompetensya sa labas, naghanap kami ng alternative na pagkakakitaan. Kaya noong June 2009, na-introduce sa amin ni Upline Dario Gurion ang V-Mobile. Dahil po sa V-Mobile, ginawa po namin V-Mobile, one year na po kami may dito. Nagkaroon po kami ng sariling bahay sa Makati at saka meron po kami isang paupahan na nagpaparental po kami ngayon. Ngayon ho, kahit may pamilya na ho ako, yung family ko po, natutulungan ko po sila palitin ho sa financial. At ang maganda rin po dyan, yung kanilang panghanap buhay ho, nabibigyan ko po sila ng isa pang magandang hanap buhay. So, yun ho ang ginawa po sa amin ng V-Mobile. Lumaki po ako sa V-Mobile, kaya po ako lumaki dyan dahil at syempre, pag sinishare ko ho itong business ng V-Mobile, sinasabi ko ho kung ano po ang opportunity na meron ho sa V-Mobile na pwede nila po nila makuha, kung ano po yung mga gusto nila makuha para sa pamilya ho nila. At yun nga po, kung halimbawa, kayo ho, no, nakikinig po kayo ngayon dyan, member ka po ng V-Mobile o matagal ka na po member ng V-Mobile, gawin nyo lang ho, tuloy-tuloy nyo lang itong negosyo ng V-Mobile. Kasi ang maganda po rito, pag tinuloy-tuloy niyo po ang negosyo ng V-Mobile at sa tingin niyo po, akala mo parang napakadinig pa para sa iyo, bukas ho, pagputok ng araw, ikaw na rin ang magkukwento ng mga maganda na nangyari sa iyo. Before I joined, I was just a normal kid, a kid who goes to school each and every day. And a kid who asks allowance from my parents. Basically, lahat nung kailangan ko, sa kanila ko lang kinukuha lahat before. Grabe, V-Mobile is very amazing. Not just financially, not just socially, pero emotionally lahat, binago niya sa akin. Like how I think, how I talk to people, financially how I get not whatever I want, pero whatever I need. And I need, dahil sa V-Mobile, nasusuportahan ko na yung family ko ngayon. I believe na God put me in this place for a purpose, na I'm one of the youngest millionaires here, so that I can motivate not just old people, pero pati young people na
they can be a new generation or a new batch of millionaires or a new batch of dreamers today na they can attain everything. Through me, I know na makikita nila na kaya nila, kahit gaano pa sila kabata, they can get whatever they want and yung whatever they dream of, they can make a difference with V-Mobile. Before V-Mobile, buhay namin mahirap eh. Galing naman po kasi kami sa pamilyang hindi ganun kayaman, hindi rin kami mahirap. Pero dumating kami sa point na challenge kami financially, it's because ang family ko hindi na rin kami kayang supportan to pag-aaral, kumbaga. Dumating sa point na kailangan pang mangutang ang parents ko for us to mapag-aral lang kami. This time, talaga grabe. Ang V-Mobile, it's so amazing. It's a blessing galing dito talaga sa Lord. It's because yung V-Mobile na nagbago ng buhay ko. Lahat ngayon, nabibigay ko na rin sa parents ko. Right now, nabigyan niya rin ako ng opportunity magkaroon ng 3 kotse. Right now, I have my own penthouse sa the fort. It's really a blessings kasi akala ko dati mahirap ang buhay. Ngayon, I can see, because of V-Mobile, anything is possible talaga. Just believe. Kasi alam naman natin, anything is possible with us. Kasi lahat yan binigyan na sa atin ng Diyos. It's just that, kailangan naman talaga natin maniwala na anything is possible. Basta tayo naniwala, determined tayo sa isang bagay. You have a passion in what you're doing, that's simple. For those who believe nga, you can get everything. V-Mobile, I'm very thankful kasi ikaw yung naging daan para magbago ang buhay ko. Not only me, but also my family. At the same time, here in V-Mobile, ang dami-dami na nagbagong buhay because doon sa ginagawa natin. So, keep it up. Maraming salamat po and more power po. Sabi nga nila dito sa V-Mobile, lahat kami dito, payaman. I used to be a call center agent for Citibank. I was selling credit cards there. I was only earning 14,000 a month back then. Bills came in, debts were in. Really didn't know how to pay my debts. Then V-Mobile came into my life. Na-invite ako ng friend ko. At first, I was pretty, skeptical about it, but I could see the big picture of V-Mobile. Just couldn't believe it that it's really possible that V-Mobile could really change your life from nothing to something. The only secret of millionaires would be they're happy. They feel good with what they have and they're contented with what they have. That's why they keep on getting blessings every day. They blessings come to them unlimited. It's because they're happy. They feel good. They do things that could really make them feel good, like doing activities that would really uplift them, and of course, by doing that, by me feeling good and making my people feel good, at the same time, they attract what they call the law of attraction. They attract wealth, in a way, in such a, they get inspired with what's happening with me. Dati kasi ako po'y taga SM. Sales clerk ako doon. Kumbaga, 4 na taon. Ang hirap kasi undergraduate ako. Okay, kumbaga sabi ko, nung hindi ako natapos ng pag-aaral, hindi naman pwedeng tatambay lang ako. Kasi one time nangingi ako ng pera sa mama ko, naasimangot. Parang ang hirap na everyday mangingi ka lang ng pera, wala ang source of income. So, nag-work ako sa SM. Kaya lang, parang napapansin ko, ang tagal na ng panahon, walang nagbabago sa akin. Dumating yung time na yung escalator na dinadaanan ko, yun lang lagi. 3 taon na, 4 na taon na, walang nagbabago. So, naghanap ako ng paraan, kumbaga paano magbago yung buhay ko. Naimbita ako ng kaibigan ko, si Philip J. Una, hindi ako naniniwala sa kanya.
Ang tagal nga ako iniimbita pero wala eh. Kasi sa SM, syempre, 8 oras ka nakatayo. Kumbaga, pag day off ko, nagsisinungaling na lang ako. Kunwari, may lakad ako para hindi ako makapunta sa kanya. Pero yung time na nakita ko yung negosyo, isa lang sinabi ko, isa lang naisip ko, sayang. Sana pala, nung una pa lang, iniimbita niya ako. Kumbaga, sumama na ako. Wala na nasayang na panahon. Kasi may nangyari sa akin, kaya ako kailangan pa ng dahilan para sumama ako sa kanya. Kasi last year, okay, nagka-baby ako. May 20 yun, May 20 sila pinanganak. Kaya lang, wala akong mga pambili ng gamot. Wala akong pang sustento. Kumbaga yun, nawala sila. Okay, nawala sila May 20. Libing nila May 21, yun yung birthday ko. Kaya yung nangyari sa akin, iniimbitan niya na ako nung before. Hindi ako sumasama, pero nung nangyari yun, nawala yung 2 kong anak, kambal yun. Sabi ko, hindi pwedeng maulit yan sa akin kasi sabi ko nga magulang mo mag-abroad, masakit para sa'yo, di ba? Anak mo pa kaya, ilibing mo sa araw ng kaarawan mo. Sobrang sakit. Sobrang pag naalala ko yun. Isa lang sinasabi ko, buti na lang ngayon, kaya ko na. Imagine, pambili nung mga pangangailangan nung kambal ko, hindi ko mabili kasi wala akong pera, wala ako. Kaya ngayon, nandito ako. Sabi ko, hindi na mauulit yun. Kaya ngayon, sumama ako sa V-Mobile para hindi na maulit yung mga dati nangyari sa akin. Alam mo yung walang-wala ka, trinabaho mo, pagsahod mo, bus ka agad, alam mo yun, parang bayad utang lang, trabaho, bayad utang na, wala nangyayari. Kaya nung dumating yung nangyari sa akin na yun, sobrang sakit. Parang wala akong magawa. Sinabi sa akin ng mga doktor, wala daw pag-asa kasi 16.5 months, pero hindi naman ganun eh. Sinabi lang nila yun para wag ako masaktan. Ngayon, masasabi ko, umikot talaga yung buhay ko. Bawat minuto ng oras ko, bawat segundo, masasabi ko may kwenta na, may sense na. Okay, sa financial, napakalaki. Nabibili ko na yung mga gusto ko. Bata pa ako, naisip ko, ba't ang daming kotse, nakasakay ka sa bus, ang daming sasakyan, pero bakit pamilya namin wala? Okay, so ngayon, dito sa V-Mobile, kayang-kaya na. Kumbaga, magbibilang ka lang ng ilang buwan. Gusto mo ulit bumili, kayang-kaya mo. Actually, sa buong pamilya ko, natutulungan ko na sila. Dati, mama ko manghiram lang sa akin ng 200. Bukas, sisingilin ko na. Kasi wala ka ng panggastos. Ngayon, bigyan mo 1,000, 2,000, wala na eh. Hindi mo na iisipin kasi laging papasok na yung income sa'yo. Yung father ko, sumali siya nung nakabili na ako ng kotse. Siyempre, mga tao, pati mga kaibigan ko, nung nakabili na ako ng kotse, doon na sila nagsisalian. Kaya lang, sumali nga sila, pero ang problema, yung time. Sana kung nagsisimula pa lang ako, naniwala na sila sa akin, hindi sana kasabay ko sila ngayon. Mga tao kasi, mga Pilipino, to see is to believe. Actually, magulang ko, ganun din eh. Nung sinabi ko sa kanila yung negosyo, inintay pa nila na magka-resulta ako. Ayaw pa nga ako pag-resignin ng mama ko sa SM kasi sayang daw yung 13th month. Ma-advise ko lang, magtiwala ka. Kasi yun lang naman ginawa ko. Nagtiwala lang talaga ako. Unang-una kasi pwede mo isipin na imposible. Pwede mo isipin na walang mangyayari sa'yo dito. Pero once na inisip mo yun, talagang wala. Isipin mo lang na kaya mo. Magtiwala ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ako, sobrang laki ng papasalamat ko sa mga grupong nakapaligid sa akin. Techno Royal, Prestige, Triad, okay sila Martin, Elite. Okay kami dito kahit hindi kami magkakagrupo.
pamilya kami lahat. Nandyan sila, aalalay sila para sa'yo. Sobrang nagpapasalamat po ako sa V-Mobile. Kasi sa totoo lang, nung pag nagdadrive po ako ng kotse, ako lang mag-isa iniisip ko, paano kaya kung wala ako sa V-Mobile?